The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita ay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Good morning! Sabay pa tayo, Kuya Roel. Good morning, good morning, good morning. It's Saturday, March 8, 2025. It's Happy Women's Month. Happy Women's Month. Oo, kasi itong buwan na talaga nilalaan natin sa ating mga kapatid sa buhay. Ang ating mga asawa, kaibigan, kapatid, mother, lahat. lola, Kaya libre ho ang pagsakay ngayon sa MRT at LRT2 ha. Yun lang Today lang. Today, pero may oras naman yan, may Windows hours. Sa umaga ho, libre ang kahit pabalik-balik kayo, mula alas 7 hanggang alas 9, hanggang mahilo kayo. No. Makikiron. Tapos pagdating naman ng hapon, libre rin ang sakay pagdating alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Yun lang ho ang oras na libre ha. Kaya pwede Kaysa kayong... sumakay ka ng mga di ba? Oo Ng tawag doon, yung sa peryahan. Diyan ka sumakay. Ikot-ikot ka lang dyan. Ingat-ingat lang siyempre sa mga may mga mandurukot pa rin dyan. Ha? Nagditawa. No? Kahit saan naman meron Diba? Kung makita mo Kuya Ruel. Maraming nga mandurukot sa Italy. Ganun ba? Pickpocket. Pickpocket. Maraming pickpocket. Akala ko, Italy, bansa ba yan? Oo. Akala ko kasi dati may papadala sa akin, Italy. So, Italy? I trust and love you. Ayan. Lumang tao ka na yata, Kuya Ruel Lumang tao na ba yan? Mga pang yan slumbook yan Mga pang slumbook yan, Kuya Ruel Tama na. At meron pa, di ba? Maraming mga ganong abbreviation. So, ngayong umaga marami tayong tatalakayin, Kuya Ruel naalala mo yung nakarang episode natin. Yung sinasabi natin na unahin muna natin Kuya Ruel. Galit tayo sa droga, number 1 yan. Galit tayo sa mga tulak, mga pusher, mga drug lord na yan. Unahin natin yan. Buhay, di ba? Sabi nga, diba, laki natin nakikita yung kabataan tayo. Ano yung mga nakalagay sa pader, Kuya Ruel? Jail the pusher. Diba? Save the... Hindi mo ka Jail the pusher, save the user. Yun! Lagi natin nakikita yan sa kaya... Be close with God, not with drugs. Yeah. Sa Manila, sabi nga, magbola, hindi magdroga. Yan, Ano ba yan? May isang pakulo na yan na mag-basketball daw. So, naalala mo yun, natalakay natin, hindi pa natin binabanggit yung area, pero dyan daw nangyari ho yan sa may Kalawan, Laguna. Ayan, binanggit na natin, na maraming nag-react pala doon kasi mamaya isa-isayin lang muna natin yung magsyota kasi na to, Kuya Ruel, allegedly na drug bust daw. Kawawa yung bata, walang record yung bata na anuman at negative sa droga, pati yung partner niya na girlfriend na wala namang kamuwang-wang na at ngayon
nagdurusa, no? Tapos graduation. Oo, isa candidate for cum laude. Mamaya, kikwentaan pa namin kayo dyan, ha? Sa istoryang nangyayari dyan sa may Kalawan, Laguna. Okay, Kuyang Ruel, ano ang question natin ngayon? Lumang-luma na ba to? Pero hindi, mainit pa rin eh. Kasi hanggang ngayon, hindi pa tatayo eh. Balik na ba? Ang tanong namin sa bayan, kayo mag-react lang kayo, mag-komento at magbigay ng inyong opinion dito dahil mananalo ka sa amin ng GCash load. Yan. Sa aming tanong sa bayan, sino nga ba? Ayan, sino nga ba? Dapat sisihin. Sino? Sa pagbagsak ng Kabagan na Santa Maria Bridge. Tama? Sa Isabela Province. Sa Isabela Province. O, sino nga ba, Kuyang Ruel? Gobyerno? Yung truck? Oh. O yung Kontraktor. Ayan. Meron kayo pagpipilian. May choose the letter kayo, Ayan, tatlo ang pagpipilian. Gobyerno, kontraktor, yung truck. Yung overloaded na truck. All of the above. Yan, bigyan nyo lang yung Baka opinion. mamaya sagutin nila yung bridge ang may kaya. Bigyan nyo lang inyong opinion at reaksyon at komento. Babasahin namin lahat yan. Pati mga pabati ho nyo. Hanggang alas 11 ho kami ng tanghali. Wag kayong bibitaw sa aming programang kayo Masaya. Yan. Masaya. Masayang kwentuhan. Tapatan talakayan at masayang kwentuhan. Lahat yan. Walang fake news dito, Kuyang Ruel. Mananalo pa kayo. Yan. At siyempre, ang poll question na to, hatid sa inyo na. Motoman, para sa safety mo to. Pumasa yan sa Philippine Standard, hindi siya gamahalan, pero matibay at dekalidad. Oy, live rin kami sa sa FB type nyo ng DCRJ at sa YouTube DCRJ 810 AM at sa lahat ng mga digital boxes sa Sky Cable Channel 224 sa GMA For The Box, malinaw na malinaw ho kami dyan, mapapanood nyo kami at sa aming fan page yung Double R sa Radyo Bandido, paki-like, share ang aming episode ngayon at paki-follow na rin. Pasalamatan natin si Sino? Helga Omboy. Bakit? Si San Gabriel for watching live. Yan, thank you. At siyempre sabi daw ni San Gabriel, good morning Pan Ruel at kasamang Ricky. At siyempre kay Angelo Redaha, maulan daw. Kuya Ruel, dito sa saan ba yung maulan? Happy Women's Month sa nanay Emma Redaha. Yes. Malolos, Bulacan. Sa Malolos. Oy, pa iba-ibang kahapon, sinuspindi ang klase sa hapon Pero ano nangyari dahil nga mataas sa heat index daw dahil sobrang init. Pero ano nangyari, Kuya Rem? Umulan. Hindi, pero totoo nga Kasi sobrang init, biglang umulan. Kaya medyo, pati ako, medyo sumama pakiramdam. Ay, ganun ba? Nung nabigyan ka ng Nawala. Paghawak ko sa bulsa ko may pera. Nawala. Pag lang yung paghawak mo, walang pera, lalong sasama loob mo. Oy, maraming salamat sa lahat mga nakikinig sa amin ngayong araw na to At marami tayong tatalakayin about sa Maynila, about sa Kalumpit, na may mga issue dyan, at iba pa. Yan. Samantala, basahin na natin, Kuyang Ruel, ang mga ating mga piling headlines nitong nagdaang linggo. Eto na nga, overloaded. Aba, parang sinagot na. Teka muna, huwag mo na sagutin, Naalam pa rin na inimbestigahan ang pagbaksak ng Kabagan na Santa Maria Bridges. Tulay, pumasa umano sa bridge code ayon mismo sa designer ng tulay, yung isang certain Engineer Albert Cañete. Dalawang kontratista na nagpapadelay sa paggawa ng common station sa EDSA, pinata-terminate ni DOTR Secretary Vince Dizon. Unified Grand Central Station Project Contractors, BF Corp, and Foresight Development and Surveying Company, umalma.
Ito yung makikita mo kung napameron ka dyan, Kuya Red, sa may kanto ng North EDSA yan eh. Pinag-aawayan nga ng dalawang mall yan eh. Kasi, siyempre, pag doon nang bumaksak yung common station nila, Kuya Red, kita sila. Doon bababa mga tao eh. Doon Diba? na yun talaga. At saka sarap daw mamili ngayon ng property dyan. Dahil dadagsa tao dyan, common station, malagaling doon sa connector ng ano yan, Kuya Red, LRT1 at ng MRT7 yung ginagawa papuntang Bulacan. ganun. At yung MRT 1 na Pasay. So, ang gandang area yan. Hanggang ngayon, hindi pa matapos-tapos na dili. Ang katwiran daw ng dalawang ano naman dito, di pa raw sila binabayaran din ng gobyerno. Yan ba? Ayan, mahirap na makapagkontrata talaga sa gobyerno, Kuya Ren, ha? Ang daming nadaanan eh. Ang daming pipirma, ang daming mag-approve. In short, marami ka nalagyan. Akala ko maraming kalalagyan. Okay, ito nga, binanggit natin, libreng sakay para sa mga kababayan, inilunsad ng pamunuan ng MRT at LRT2 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng ngayong umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Yan yung window hours na libreng sakay. Pogo Hub sa Makati, sinalakay ng PAOK, CIDG, Makati LGU at AFP, mga kagamitan at hindi mga tao ang naabutan ng otoridad ng pasukin nila ang inihinalang Pogo Hub Huwebes ng gabi. So, sino ang ano nila doon? Walang tao, not in short, natimbre na yan, Kuya Rel, di ba? Oo. Natimbre, dito lang daw yan sa Makati, ha? So ikukulong yung mga gagamitan. Oo, nako ha. Tapos ng mga ghost employees, ghost student naman ha. Nakakalat daw sa may 50 eskwelahan. Nabuko sa pag-imbestiga ng Kamara mga voucher na mula sa senior at junior high school program pinahihinto ng DepEd. Ito yung sinasabing na dami nag-aabit pero wala naman pala mga school record. Ganun ba? Hindi naman pala mga estudyante nakakuha kasi umabot ng Kuya Ruel, umabot ng 20,000 din per student ang voucher nila. So ayun ang binabayad sa mga private school na pumapasok yung mga estudyante from the junior at senior high. Pero hindi ka natakot sa multo. Ito nga yata ang multo na hindi nakatakot, kikita ka pa eh. Piatos Gang ni VP Sara Duterte. Lumawak mga bagong pangalan gaya ng Piatos Lim, Renault Piatos at Xiaomi 8 na bunyag. Kakaiba na yung pangalan na to. Xiaomi 8. O, tsaka Renan to Renan Piatos. Hanapin ng PSA yan. Wala ring record Walang birth record. Saan kaya ito makikita? Baka na-delay lang, Mari. Na-delay. Late registration. Ito ang good news. Pangulong Bongbong Marcos pinirmahan na ang Republic Act 1212-4. Ito yung Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program Act o YETAP para sa mga hindi pa nakatapos na individual o wala pang degree. Karamihan na nag-aabil nito yung mga empleyado ng gobyerno. Okay. Maganda to, Kuya Roy, dahil para kang papasok ka lang ng Sabado. Every Saturday lang. Magkakaroon ka na ng degree. Kasi talaga naman dapat continuous schooling talaga ng tao. Di ba? So, yun nga, yung mga wala pang degree na nakatungtong sila pero may qualification to kailangan 23 above at nakatapos ka ng kung hindi ka man nakatapos, dadaan ka muna sa ALS tsaka ka mag-apply dito sa ETAP na to na para makakuha ka ng degree. Yung mga kasi mga busy na hindi pa nakakatapos, busy na dahil nag-aaral na kagad, nagtrabaho na kagad. Ayan, usually para yung mga nasa gobyerno na wala pang hindi pa nakakatapos ng degree. Pag nakakakuha sila, may promotion. Makakakuha sa promotion kasi may degree na sila. Pero dati, di ba, nung nag-aaral tayo ng college, pagdating ng nakagraduate po ako second year college, di ba? Yun yung mga tinatawag na vocational. Parang gano'n. O iba. Yun. Pero ngayon, kung second year college ka lang, pwede mong pagpatuloy uli. Sa pamamagitan ng ETAP, hindi ka na ma-store dahil every Saturday lang. Magandang chance to, no? Magandang balita to. Pinalawak na to. Actually, matagal na to. Pero sa ibang dalawang eskwelahan pa lang kung nag-exist. Yung UP tsaka PUP nag-ooperate yung Open University. Pero ngayon, ito, napakaganda nito para sa mga walang degree.
na nagtatrabaho na may skills lang pero wala silang degree. Hindi pwede tayo dyan. Yan, pwede. Oo, kasi ako, ang degree ko, marriage degree lang. Samantala, mga poster na may mukhang mga local candidates siniling ng COMELEC na baklasin upang maiwasan ang akusasyong pamomolitika. Ayan, expand lang natin yung story na to. Ito pala yung mga, usually mga incumbent official. Kanya, project ni ganito, may program sa ganito, pamimigay na senior. May mga mukha nila, di ba? Mga local candidates. Parang ayon sa COMELEC, para raw mapaghinalang na hindi yung pera ng gobyerno yung ginagastos doon. Alisin daw yung mukha. Yung program na lang, wala na yung mukha. Oo. Kasi sa mga incumbent iba, pag may mga dire-diretsong program, yung mukha nila nandun eh. Pero yung mga mukha ng taxpayer, hindi. Ayun. Naku, marami raw yung pala niya sa Malolos, Bulacan. Mga ganyan. Totoo. Nakarating ako doon sa may Kapitolyo nung nakarang February last month. Doon ba? Ang daming na programa ni ganito. Programa, pinababaklasuyan ng COMELEC, ha? Okay. Sandali lang. Uy, eto. Text blaster device na galing sa Pogo na kumpiska ng sa isang dating security guard ng Pogo. Hub device binibenta ng 600k sa social media. Alam mo ba to, Kuya Roy, itong text blaster device, ang laking tulong ito sa mga kandidato, ha? Binibenta ng 600. Ang laki ng COMELEC yan? Pero bawal talaga raw to kasi di ba yung parang dumaan ka lang sa area, di ba lalabas kwento nga, nadaan ako dyan sa area nyo, sa Ungpin. Pagdaan ko, may pumasok na text na sa isang restaurant, na i-invite ko doon, na visit sa ganitong restaurant na to. Kumbaga, ito yun text blaster. Pag dumaan ka sa isang area, ito, naku, mura ho to kung tutusin, 600,000. Kasi kung binibenta to. Malaki sa sakop nito pag isa kang kandidato, papasok ka sa isang voting precinct o voting sa square, sa voting area, makakatagpo ko ng mga magpa-pop up. Magpa-pop up siya. Oo. Ang laking nito, lalo na sa mga negosyo rin. Ito, ngayon, biro mo na, siguro binigay na lang to ng isang Chinese, no? Yun na lang to. No. Ako, takas na. Nag-usapan natin yung takas. Samantalang 3 empleyado ng Bureau of Immigration sinibak matapos patakasin ng big time na puganteng Koreano sa Quezon City. Alam mo bang ginawa nitong tatlong empleyado, ha? Oo. Bago sila siyempre pinatakas, nag-happy-happy muna sila. Pumunta sila sa area. Naghatian na ng punta muna sila sa Pegasus, banggit natin. Doon kasi napansin ko sa video, dinadaanan lang naman natin to, Kuya Roy. Hindi ko alam. Wala ko alam. Doon sila sa gilid, Kasi pag doon ka dumaan sa gilid, sa baba doon, sauna ba't yun, Kita mo, ikaw. Nagpasauna muna sila. Huwag mo ko isasama. Ikaw talaga. Doon sila nagpasauna muna bago pinatakas yung Koreano. Aba, kasarap buhay muna. Ang matindi rito, dapat i-check ng, Kuya Roy, ng immigration, Ang naging escort guard pala nito, mga JO lang, hindi regular employee. Kasi pag JO, diba tayo dito ang sweldo lang nun Tsaka anytime, parang contractual lang yun. Anytime, pwede kasi bakit? pwede kang balik. Kung nag-offer tong Koreano, Kuya Ruel, 5 million. Ayun. Ako, 5 million, Yun. Bawat isa lang yun, ha? Bawat isa lang. Ako, bigay ni Mami doon, takas ako. Chinese accent yan. Dapat, ako Koreano, paano ang Koreano? Bigay 5 million, Kaya man, gano'n. Di ba, pina-escort nyo, JO lang, hindi regular employee. Although may pananagutan pa rin, pero, di ba, ba pagdusahan nila yung sino ba na may nanonood sa amin lawyer, ilan bang penalty o parusa sa mga nagpatakas lang ng pugante. Di ba? Kung ang kulong lang nito 3 years to 4 years, pagdudusahan na nila to. Di ba? Kita na ba sila ng 5 milyon? Okay.
Ito ko, kawawa naman to si kapatid ni Alan Peter Cayetano, Lino Cayetano at ang asawa, pinatatanggal na sa listahan ng mga botante sa District 1 matapos maglabas ng desisyon. Ang Taguig Regional Trial Court Branch 153 ni Judge sa Marian Bien na pumapabor sa Comelec Election Registration Board. Kasi nagpalipat siya from District 2, gusto niya magpalipat ng District 1. From Port Bonifacio to Barangay Ususan, Taguig. Mga taga-Taguig mga nakikinig sa amin. Dating mayor to nagpalipat siya. Hindi pala siya pumasa. Okay to, very technical Hindi siya pumasa ng 6 na buwan na period na paninirahan sa isang lugar. Yun ang At least, requirements. 6 months. At least 6 months. Hindi so hindi niya na i-depensa yung sarili niya na doon ka talaga nakatira. Pero may pinag-uusapan dito yung domicile issue. Tama rin din. Siguro yung domicile yung babalik ka rin sa dati mong tinitirhan. So, wala din siya ron. Kaya talo siya ron. Manila Mayor Hani Lacuna, direkta ng inakusahan ang dating katandem na si Isko Moreno na may pakana sa pagsasabotahe sa kanya sa issue ng basura. Sabi na natin. Direkta na niya yan at napakinggan natin yung interview sa kanya kagabi at kang dinirekta na niya, Kuya Roy, inakusahan na niya. At ang matindi rito, mamaya, banggitin natin. Naku, marami siyang revelasyon. Si Mayora Hani Lacuna, laban sa kanyang dating kasitmate. Kasitmate, katandem. Lahat na. Yan. Naku, mabigat tong akasusun sa ni Mayora Hani Lacuna. Ito nga, sinasabi natin, matapos daw si Bakin ang kanyang dating hepe ng Manila Traffic Parking Bureau ni Mayor Hani Lacuna, natuklasan ng alkalde na 168 million nawawala. Sa Kaba ng Maynila dahil sa parking collection. Mula mula nung umupo siya kasi hindi niya pinalitan yung mga opisyal na hinabilin ng dating Yorme sa kanya. Sabi Dahil niya, meron silang usapan. Pakiusapan. Pakiusapan. Kaya sa Tumupad yung babae. Tumupad. Yung isa, hindi tumupad. 6 na pong opisyal sa 6 na pong opisyal na mga key position, 6 lang daw, 4 lang pinalitan lang ni Mayora. Lahat yun hinabili na. Ganun ba? Hinabili na pinakuusapan na huwag gagalawin dahil mawawalang si Eddie. Ito, pinag-iingat po ang taong bayan dahil sa heat stroke break sa mga traffic enforcers daw. Inulunsad ng Malabon LGU, mga traffic enforcer na mamahinga sa oras ng 10 o'clock hanggang 12 at 1 to 3 p.m. kasi sobrang init na nga. Yun. Dati, sa eskwela nga, di ba, binabanggit natin, pag bagyo lang may walang pasok. Pati ngayon, pati pag init, sobrang init, wala na rin pasok. Kasi mas matindi ang sobrang init kasi sa heat stroke. Siyempre, mga guro, kawawa din dahil yung iba may edad na. Diba? Tapos magta-travel papuntang school. Kaya siguro, ginawa nilang online. So, other means ng pag-aaral online. Pero, marami ng eskwela, even public school, kung yung naka-aircon, ba't din nang bigyan ng mga aircon yung mga eskwela para hindi mainit ang mga estudyante pati guro, di ba? Hindi, siguro ang doon is travel. From... paglabas naman ng travel, alas 4 na, alas 5, di na mainit yun Ganun ba? Kaso, maski hindi mainit, papansin ko, pagdating ng 4 or 5 p.m., sumisingaw yung init sa kalsada, ng kalsada. Oo, kasi napansin ko kaya medyo sumama yung pakiramdam ko that time, nung umiikot ako. Ayan. Sa Malabon lang ho yun, ewan natin, pero yung traffic enforcer talaga, napaka-sensitive yung trabaho yan. Nasa gitna sila ng lansangan. Pwede sila masagasaan at pwede rin sila ma-heat stroke. Kaya maganda itong ginawa dyan sa Malabon LGU. Okay, sa oras na 10:24, ang balitang pong yan, ang Pilipining headlines na yan ay hatid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo.
Yes, yan po ang King Herbal Supreme Capsule at Liquid. Naku, malakas rin ng liquid na yan. Kasi madaling inumin din yan, Kuya Ruel. Sa capsule, kailangan mo rin siyempre ng tubig. Ito, direkta na, yung King's Herbal Liquid. Sabi nga, di ba? Ang bisa ng liquid at capsule, isa. Pero ang King's Herbal 750 ml, ayan, yung CPR niya, Certificate of Product Registration, na sinasabing legit. Legit pero na yan legit. ang original yan. Yung yan liquid. yung una-unang ni-launch ni Carey Herrera, ang pioneer at ama ng King's Herbal King's 750 liquid and capsule. Anong sabi niya? Kaya sabi niya, walang gamot sa kamatayan, pero may lunas sa karamdaman. Ayos. Yan. Ang King's Herbal Supreme Capsule. Ang daming benta. Saan mabibili ba yan, Kuya Roy? Bukod sa R-Cubes. Siyempre sa Shopee, Lazada, at sa mga piling-piling drugstore nationwide. Okay. Maraming salamat sa lahat ng aming sponsor. Nako ano ba, Kuya Ruel Masama ba mangutang, Kuya Ruel? Kung magbabayad ka naman, ba't masama ba mangutang? Kung mangutang ka at magbabayad ka, di ba sabi nga dapat para magkaroon ka ng integridad, yung utang binabayaran. Yeah. Para makautang ka uli. Tsaka pag uutang ka, may purpose. Hindi yung may dahilan. Umutang kasi yung kapitbahay nakabili ng sakyan. Ako rin dapat bumili ng sakyan. Inggit yun, inggit. Ano So may ba? purpose dapat ng pangungutang. Tama. Kasi nagiging issue yung utang dun sa area ng ng Kalumpit, Bulacan dahil sa pagpapagawa ng ng palengke, Kuya Ruel. Kamukat-kamot mo napakaganda pala ng palengke, yung El Mercado. Tinatawag na El Mercado de Kalumpit na kumpleto na lahat. Ganun ba? Magkano ba ang worth nung pinatayo? 400 million nga. Napakaliit naman. Sabihin, kung pinautang ka ng isang bangko, may good financial standing ka. Na may kakayahan kang magbayad. Hindi, tsaka good standing ka kasi kung utang ka, bago ka bigyan ng pera o pautangin, titingnan yung history mo . Kung ikaw kung balasubas ka ba, o kung on time ka magbayad, kung kaya mo magbayad. Kaya sa mga may kakayahan magbayad. Sa bangko, pag uutang ka, titingnan yung financial status mo. Pangalawa, titingnan yung tenure o yung years kung gaano katagal na yung negosyo mo. Bakit? Kasi kung 20 years ka na, siguradong maganda kasi 20 years na yung negosyo mo . Di ba? Pero kung 1 to 2 years, hindi ka pa utangin. Kasi yung palengke pala doon sa Kalumpit, may binabaha na, napakarumi pa. Ang pangit pa. Sino mamimili ron? Di ba, Kuya? Tatalunin ka ng mga malalaking shopping store na nakikita ho natin, yung kulay dilaw tsaka kulay berde. Di ba? Hindi natin babanggitin. Pero kung palengke ng public market, napakaganda, masarap mamili. At ang maganda rito kayong Roy, doon sa Kalumpit pala, itong Kalumpit LGU, na pinangunahan ni Mayora Lempostino. Kompleto pala, nakakahikayat din ng mga investor. Hindi natin babanggitin yung mga ibang pumasok na establishment, pero pagka pumasok ng mga investor, nag-create ng job, di ba? Siyempre, kung ako, nakita ko ba, ang ganda ng So, kung may negosyo ko, pwede ako doon mag-lease. Kasi sa mga government, leasing yan . Okay. Pasok sa pera. Makabayad ka ng 400, napaka-easy lang. At saka hindi. 400 billion. Ang laki-laki nung ilang square meter yung palengke, pero 400 million. Yung iba ang liit, billion. Billion. Ang liit-liit ng palengke, pero ang presyo, billion. Billion. Di ba? Pagtayo ng school, billion. Pero ang liit lang. Ito talaga makikita mo. Kaya, minsan yung iba, nakita ko nga ano ba yun? Parang sa Senate, di ba tinayo? Billion din yun, Kuya Ruel. Billion yun. Billion yun, Para lang magdebate. Pero ito, napakaganda ito. Palengke ho, kompleto . At saka sino makikinabang sa palengke? Maliliit. Di ba? Yan ang sinasabi ko na dapat, tignan nyo yung namumuno. Kasi dapat talagang, may compassion siya doon sa mga constituents. Yung dating alkalde raw, dekada na namuno, wala ngang utang, wala rin nagawa.
And then, kaya ka nga, ano ba trabaho mo pagka naging namuno ka ng isang city? Di ba trabaho mo yan? Pagandahin yung city mo. Sabi nga, tama. Sabi, yung iba, nangutang, nagbenta pa. Hindi lang yun. Nangutang pa, nagbenta na, iniwan pa yung utang. Ay, nako, mamaya marami pa tayo tatalakay na alas 10:30 na ho. Alas 10:30 na ha, sa mga may lakad dyan. Ang oras natin sa inyo ng Sopetec Appliances. Quality beyond limitation. Tamang-tama ngayon yung tag-init. Yan ho ang lahat ng klaseng electric pan. Meron sila. Pati yung electric pan na parang aircon, di ba? Kuya Roy, meron sila. Pero meron na silang malapit na ilabas. Alam mo, ang Sopetec, naghihintay lang mga, ano yan na mga papeles bago na i-launch. Yung portable aircon. Yeah. Oo, talagang aircon siya. Tayo natin yan, ha? Oo. Okay, sa aming pagbabalik ko, mamaya-maya, marami pa tayong tatalakayin at talakayin din uli natin yung nangyayari dyan sa lalawigan ng Laguna. Ayan. Wag mo kayo alis, ha? Magbabalik kami. Sandali lang. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopetec Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwan. Yes, 10:33 po ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng BTS. Blue Top Shirts, 100% cotton at mabibilihan sa mga stores sa Divisoria, Baclaran at piling-piling department stores nationwide. Okay, sa ating live, Kuya Roy, tingnan natin, sino ba yung mga nandyan nag-komento? Yes, pasalamatan natin yung mga nanonood sa atin, sila Admarin Amari, sila San Gabriel, at yung mga nakikinig sa radyo. Salamat, si 8:10 a.m. Oh. Sabi nga ni Pauli Miguel, budget down tulay, kaya bumagsak, tinipid, sisihin ng kontraktor. Sabi naman ni Darwin Rogero, DPWH at yung kontraktor na gumawa, bakit nyo tinipid ang materyales? At pasalamatin din natin sila Vanessa, sila Charles Tew. Makikinig sa atin sila Jason Valencia, Romel Cayabyab. Sabi ni Randy Santisas, nakikinig daw siya sa radio. At si Anyong, malinaw ba kami dyan sa radio? Pakay yung frequency, yung 8:10 a.m. Dito sa ating FB page na sa ating tanong na sino ang dapat sisihin sa pagbaksak ng Kabagan Santa Maria
Isabella Breeds, ayon kay Jerosel, depende sa purpose ng tulay. Purpose, may purpose pa ng tulay. Ang purpose ng tulay para dumaan. Hindi, meron tulay na di ba? Para itulay mo nga ako, di magkakaroon sila ng girlfriend, boyfriend. Ganun ba yun? Oo, Ibang may tulay, kung may signage na nakalagay kung ilang capacity ang pwedeng dumaan o limit ang bigat. Meron naman di ba? Nakikita Meron natin lagi, sa mga ibang lagi. 24 tons, di ba? Yung mga simple na tulay na nakita natin. Ang problema, 24 tons. sinusunod ba? Oo. Pero kung walang signage o warning mga legal sa limit ng tulay, pwede namang isisi sa government at imbestigang kasama ng kontraktor. Ayan ang komento ni Jerosel. Si Cyril, it's the one who built the bridge. So, mantakin mo, 1 o 2 truck lang yan, dumaan, bumigay. Pero kung sa mga nakakaalam ng mga inhenyero, Kuya Ruel, sa visual natin, makikita visually, bakit nang bumaksak, di ba? Masisihin. Pero kung sa mga engineer titingnan, tama naman mamaya talakayin natin. Talakayin natin. Si Laila, masyadong korupsyon. Yun daw ang sanay, nang ibabaw, kaya bumaksak daw yung tulay. Yan. At iba pa, naku, marami. Thank you kay Nixon Tang, kay Genesis. Sabi niya, government and contractor, magkasabwat yan. Galit pa siya. Si Jade Morales, lahat may kontribusyon sa pag-collapse. DPWH, contractor, public and private vehicle. Pati si public and private vehicle. Lahat na. Sino, kung huwag na sila panalo na si Jade Kung nagpahula tayo, panalo na to Oo. Lahat sinakap niya 1, 2, 3 At si Irene C, ito lang simpleng reaksyon ng ating suking si Irene C, Kuya Ruel. Ano sabi? Contractor. Si Doris Balay, pagdating sa ganong sitwasyon, ang gobyerno at ahensya ang dapat imbestigat. Ang kontraktor sumusunod lang sa utos. Parehong may mali. Yan ang sabi niya ng mga ating mga listeners, sa viewers sa aming fanpage, sa RR sa Radyo Bandido fanpage, sa DCRJ fanpage. Okay, Kuya Ruel. Hindi naman inutang yung pagpapatuyo ng kabag. Di ba? Hindi ba inutang yan? 1.8 billion ang una pa lang kontratista niya, Kuya Ruel, dapat gagawa Japan. Japan government o Japan company. Bakit? Hindi nagkasundo sa presyo. Masyadong binarat daw. Pero ito 1.8 billion ang ginastos Kuya Ruel ang Japanese contractor susunod yan, tsaka wala akong nabalita ang bumagsak ng tulay sa Japan. Ayun Di ba? Dito nga dinaanan ng mga tao, bunahulog yung ko. Nabanggit natin yung mga iba-ibang pangalan Nako, pero ang impeachment trial pa rin ni BP Sara Duterte sa pa rin, July 31. So after manumpa ng July 30, meron pang isang buwan para mag-aral. Paano kaya kung ang mga nanalo si ganito, si ganyan? Paano kaya magiging impeachment yun? Sasayawan na lang ba nila to o kakantahan? May sabi nila, dance with the wave. Ayun daw ang mangyayari. Saan ba pinaghahagilap ni BP Sara itong mga pangalan to? At matindi yung sa ghost student yung voucher pati yun Ilan ba yun? Ang dami kung 50 schools karamihan meron pa rin sa Metro Manila, nabanggit natin yan na meron sa Bulacan. 50 students hindi, lang? 50 schools. Tapos 50 schools. yung mga nagabi, ang dami kung junior and senior high school. Iba-iba na apelido. Hindi, eto nga yung mga labas na wala nga ghost nga So, yung dito sa confidential pan, ito yung sila Xiaomi 8 kasi parang cellphone yun. Di ba? That's si Piatos. At si Mabuti Mary walang Grace. Walang gano'n.
Okay, nako, ito na mainit ang issue sa Manila, Kuya Ruel. Ang dami nakikinig pala din sa atin sa Manila. Pero bago yan, balikan nga natin yung sinasabi natin doon na yung may nangyaring insidente dyan sa Kalawan, Laguna, Kuya Ruel. Na mag-girlfriend eh. Oo. Tapos sinarang. Oo. Tapos nahulihan daw ng droga. Muli, ulitin namin laban tayo sa droga, anti-drugs tayo dyan. Talagang big no-no tayo dyan. Tapos, may biri mo, taga Maynila ka, magbebenta, yun ang simple logic, magbebenta ka sa probinsya. Tapos halagang 200. 200 na yung presyo nung droga. Tapos, ang matindi, may granada ka pa. May granada. Lugi ka pa. Bakit? 200 papunta doon sa Manila. Tama ang analysis mo, Kuya Ruel. Yung gasolina mo pa, di ba? Hindi, maski nasabi mo pang sumakay ka papunta Laguna, parang 100 sa bus. Balikan. Hindi, balikan 200. Pero bibenta ka, lugi ka pa nga, di ba? Tama ang analysis mo nga, Pero mo, bibenta, tapos, may dala pa silang granada. Paano kung accident, di sumabog pa sa sarili na yun? Hindi kaya granada bibenta niya. Malupit no? Ang matindi ho rito, negatibo sa lahat. Walang anumang nakuha. Bukod dun sa sinasabi na yun, ng mga allegedly drug bust daw. Pero mo, talagang ang layo pa ng ba't hindi lang dito siya magtulak, di ba? Kung totoong tulak yun. Tapos ang rito, ang umiyak yung pamilya ko yung Ruel lumapit sa atin at kandidato hindi kandidato sa politika, kundi candidate for cum laude yung bata. Cum laude, mataas yung grado, education ng kurso dyan sa Universidad de Manila. At kaya nananawagan sana sila na kalampagin tong mga Laguna PNP dyan. Marami raw kasing magsasaka sa kanila doon. No? Bakit magsasaka? Maraming magsasaka, nagtatanim kahit walang lupa. Kaya paging kay PNP Chief General Romel Marbil, na diyan sa area daw ng Laguna, latin na natin na may mga ganyan daw. Although iilan lang, marami tayong kaibigan pulis, di ba, Kuya Ruel? Pero may mga iskalawag pa rin daw natitira. Mga remnants ng mga Dutertads. Ayan. Anyway, sa oras na 10:42, ang oras atid sa inyo ng TOB, the overall vanity for colored hair. Yan. Sa mga gusto magpakulay, kay Boss Kent yan, sa TOB. Yan. Lahat ng klaseng kulay na pang kulay sa buhok, meron po sila. Yan. Kaya nga gawing makulay ang iyong buhok. Yan. Okay. So, balikan uli natin. Yun lang, binabanggit ho natin. Kaya paging kay PNP Chief Romel Barbil, tingin nyo nga daw yung kaso na yan na nangyari yan nung Enero. Ito lang taon na to. At ang kawawa, yung dalawang bata na negative sa anumang droga, Nobel yung so hindi makakagraduate. I-check check nyo rin kung yung mga kapasidad ng mga kapulisan natin dyan sa Laguna. Ba't may ganun? At marami raw nangyayaring ganun. Kaya sabi natin, ang dami raw magsasaka dyan na polis na hindi naman nagtatanim sa walang lupa. Ang hirap kaya magtanim ng ganun, Kuya Ruel, no? Hindi, meron aqua semento, tataniman mo ng Pero meron aqua aquaculture. Doon nilalagay sa tubig yung tinatanim. Ganun ba? Hindi nilalagay sa bulsa. Aba, yung lola mo, Kuya Ruel, umalma na. Napakinggan natin kagabi ang Lola Mayora Hanilacuna mo. Grabe ka ng tita lang. Tita? Kasi kulay puti na yung buhok Pero baka kasi top color na. Baka nag-top color yan, ang kulay puti. Umalma na, talagang pumalag na. Na sinabi yung direkta na. Break her silence. Break her silence. Talagang, kumbaga,
nilabas na yung Pandora box niya. Ganun ba? Kasi naman, minsan naman Oh. meron tayong meron tayong magkalaban tayo. Ah. Pero hindi naman below the belt minsan. Biro mo, hahatakin mo yung basura. Ilalagay mo. Kaya nga naglilinis tayo hahatakin yung basura para masira yung isa. Di ba? Ayun. Dapat maging professional ang laban. Ayan. Ayun, umalman eh. So, direkta niya at ang matindi rito, kung ang nawawala raw, mga 5 to 8 million nung nakaupo yung dating MTPB chief na si Dennis Biyahe. So 8 kinuwenta ni Katunying, umabot sa 168 million mula nung tinanggal niya. Ganun ba? Sarap pa po dyan, no? Ngayon, income generating to. Ang daming may gusto rito sa Manila Traffic Hindi Parking naman ako 10 Bureau. taon na nagtatrabaho, wala nga akong milyon. Ito, ilang isang terminal, 168. Yung Dennis Biyahe, ayan ho, na allegedly meron pang napagawa na resort daw yan. So, lumalabas na nasabotahe raw siya dahil nga ilan lang yung kakampi niya. Dahil hinabilin nga raw. Diba? Hinabilin. Kumbaga, hinahabilin ko sa iyo itong mga bata ko na sana wag mong tanggalin. Pero ako alam mo, pagka hindi mo ako bata, pero pinagkatiwalaan mo, kung naku doble yung pasalamat ko sa'yo, hindi ako gagawa ng anomaly na para ipahamak ka. Pero ang loyalty nila wala doon nado sa dating nag-appoint sa kanila, Kuya Ruel. Kasi kung iba, tatanggalin ka na kasi hindi ka niya bata, di ba? Pero since, by profession, professional ka, sige, basta gawin mo lang trabaho mo. So ito, yung sinasabi nila, di ba? It is not whom you know. It's what you know. Diba? Kala ko, tell me who your friends are and I tell you who you are. Bird of the same feather, flock together. Kaya, happy birthday pala sa aking classmate na si Dayan Gabor. Happy birthday, Dayan. Basahin lang natin itong mga komento. Ako yung Royal, ang dami. Maraming salamat sa lahat ng nagpadala ho ng mensahe at reaction at opinion. Si Darwin Rugero, sabi, gobyerno at DPWH dahil magkasabwat nga yan, sabi niya. Si Rogelio Gumapo, kahit gano'n pa kadami dumaan dyan, kung yan ay hindi maayos ang quality, pagkakagawa, babaksak din daw yan. Si June Herrera, si pinsang ko ba to? Si DPWH in charge sa design, construction, acceptance upon completion ng tulay. Pati na rin yung mga tao nila ang waking. Tama ba ang pronunciation natin dito? Yung bigat station. Kung totoo man, overload yung truck. Okay. Si Yesha, all of the above. Wala na siyang pili-pili, Kuya Rued. Mas mabilis na magot yun Okay, thank you kay Boca, kay Frankie, kay Heidi, at saka kay Brianna. Sabi niya lahat involved sa paggawa ng tulay. Ang may sala. Si Clifford, sabi niya, contractor po ang dapat sisihin dyan. Okay, ang dami. Si Joseph Enriquez, kamusta dyan sa Las Piñas? Contractor ng DPWH, baka wala sa specs at design ang pagkakagawa. Substandard materials ang ginamit. Ayun ang unang tingin ni Joseph Enriquez. Sa naked eye mo talaga, kung titingnan, maganda naman yung bridge, di ba? Maganda. Batiin ko lang pala to. Sino? Sila John Perez, George Perez at Annabel Payungayong ng Lord Fica Corporation. Mabuhay kayo, Ricky, at more power sa Double R sa Radyo Bandido. At siyempre, shout out daw kay Susana Gregorio Bonita at Andrews. Nanonood sila sa FB Live ng Albac Compound, General T. De Leon. Ganun ba? Mga taga-Alba Compound. Masasipag mga yan Siyempre, banggitin natin yung mga taga-Benguet, Baguio. Bakit? Nakikinig sa atin. True Radio. Okay. Malinaw ba kami dyan? Ang 8:10 a.m. ng DCRJ. Para malaman natin kung malinaw tayo sa Baguio at saka Benguet, Yeah.
magpadala sila dito ng strawberries. Doon natin malalaman kung malinaw talaga tayo. Si Richard Roleda, yung truck, ang kulit nyo. Sabi niya, Richard, kulit nyo. Okay, ang suki natin si Mang Cornelio. Minsan po, nag-traffic sa loob ng Harbor Link Connector. Mga 1 kilometro ang haba ng trapiko. Halos lahat ay 40-footer loaded truck. Napating ako sa construction ng kahit yata kabuuan ng Harbor Link Connector mula Valenzuela entrance hanggang dulo. Kahit puro 4-footer loaded truck ay hindi natitinag. Ganun sana ang pagkagawa ng tulay na hindi sana nag-collapse. Ayan ang reaksyon ni Cornelio. Okay, Ikaw, Kuyang Ruel, ano ba sa tingin mo? Sino bang dapat sisihin dyan sa pagbaksak ng Kabagan Santa Maria Bridge dyan sa Isabela Province? Siyempre, mahirap din magbigay ng komento. Sila nga nagbigay ng komento, ayaw pa magbigay. Siyempre, under investigation yan. Aha. Pero nakikita ko kasi, ang laki talaga ng truck. Ang laki sobrang ng truck eh. Di ba? For example, 45 tons ang capacity. Ano yan eh, two-way, di ba? So, kung 45 tons ang capacity, dapat kalahati. Para sa akin, hindi naman ako engineer eh. Ay, engineer pala ako by profession. Ngayon mo nakalimutan mo Ano ako? Electrical engineering. Hindi, joke lang. So, pag dinibal mo yun, 42 do, so magiging 20 plus lang dapat. Yung truck pa lang sa tingin ko, by tons na, laki. Kasi pag yung mga truck na made in China, nakita mo parang kailangan mong hagdanan bago ka makaakyat eh. Ang tataas. So, parang ang laki talaga ng truck na. Tapos, yung mga dinadala pa niya is talagang mga graba. At saka sinabi naman ng engineer mismo na tama yung design eh. Yung nag-design. So, para sa akin, nasa tingin ko. Pero until na nagkaroon ng finality ang investigation, there's a time malalaman natin kung talaga ano yung result, ano yung tama. Okay. Oo nga may mga reaction din yung mga dating DPWH secretary like si Engineer Manuel Bonoan, ang dating DPWH yan nung araw. Magaling yan. So ang ano niya, talagang maayos naman yung construction, yung design. Yung overloaded lang daw talaga yung truck. At talaga namang pag overloaded, kung may capacity talaga ang tulay, kung yung Ruel, diba, nakikita naman nun natin, kahit na ganong mga materials na gawin dyan, may hangganan yan, may kapasidad talaga. Diba? Lalo na yung mga tulay daw na bakal. Bakal pala yan eh. Hindi sementado eh. So kung may bakal, may hangganan yung bigat niya na kaya niyang saluhin. So, lumalabas nga rin ng overloaded yun. Tama ang binanggit mo eh. Dapat nga yung, sabi ng isang designer, si Engineer Albert Cañete, sabi niya baguhin na natin yung bridge code. Kasi may susundan naman talaga sila dyan. Pumasa naman sila dun eh. Pumasa daw dun eh. Ang kakaiba ka ngayon kasi nag-iiba talaga yung mga sasakyan ngayon, lalo na sabi mo galing sa China. Ang lalaki, no? Lalaki. Parang parang mga transformer. Lalaki nga. So, yung truck itself pala mabigat na eh. Kung lalagyan mo pa ngayon, ang capacity nga nang dumaraan daw doon dapat. Sa mga two-lane, kaya naman daw yung 42 tons, sabi. Pero kung yung 100 na ikakarga niya, 100 tons, dapat 4 lanes yung tulay. 4 lanes. 2 lanes rin. So, lalo na mga bakal yan, mahirap daw talaga. At so, ang sinisisi talaga rito, yung initially, yung investigation, yung truck. Ang lalaki, di ba? Nakikita mo, dumaraan. Kaya nga talagang medyo kakabahan ka na pag nakasabay mo yung mga truck ng mga galing sa China. Ano ba yung mga Hino ba yun? Ang lalaki. Hindi, may nakita ko yung wow. Meron dyan sa may area ng malalaki. Na Bulacan sa may marami ng brands eh. diba? Nakikita natin dyan. Ang lalaki Parang kumbaga hindi bagay dito sa atin na bumiyahe. Kasi lalo na sa Metro Manila. Yes, yung dinevelop yung truck na yun sa China. Sa China. Ang laki ng China eh. Tama ka dyan, diba? Engineer Ruel. So, electrical engineering. Yung specs ni doon, kaya ng mga tulay nila. Pagdating dito, dadali mo rito, mga medyo may hina, di ba? Na
hindi pa, wala pa tayo sa ganung standard Tama. para parang yaya lang yan eh. bakit? Binubuhat yung baby ko. So kaya niya. Nung ako nagpabuhat, bumigay. Okay. Nako, it's 10:54 na po ng umaga sa ating nako, ang dami to. Oy, maraming salamat kay JR kay yan, kay Joan, kay Ronald, kay Anton Reyes Lopez. Okay. Napagalitan tuloy tayo ni Miss Nina Anyong. Ano sabi Parang niya? may mali po na sabihing overload ang truck dahil yung mga old bridges natin, ilang taon na nakatayo pa rin. Bakit ito bago pa lang daw siguro, bumagsak na. Hindi nga sinasabi natin, iba yung tonelada ho, Talaga si umigit sa 100. O yung sa mga dumaran ho dyan, mga 14-footer, may, kasi bago lumabas ang costume, tinitingnan niya pa yun. May waiting so may station waiting siya, station sila. Alam ho nila yung pag dumaraan dyan, doon na sila dapat dumaan. Hindi ka pwedeng dumaan sa tulay na ganito dahil 25 tons lang kaya. Babaksak yung tulay. Alam na din ho ng mga driver yan. Sa kaso yung tama yung sinasabi mo, nagmadali kasi pakyawan. Oo, hindi siguro. Di ba yung capacity ng truck for example, 100 tons, kunyari lang. Tapos yung capacity ng bridge is 50. So, ilalagay mo yung kalahati lang kasi 50. Nagmadali yung driver. Sabi nung may-ari, tayo dalawa balik lugi Tayo isa balik, okay. So, ikaw puno na. Pinuno na. So, yun ang sisihin nyo, yung may-ari ng truck, talaga naman, kung tutusin, initially makikita mo, yung bigat, hindi porket na tulay siya, matibay na. Na naked eye natin, kahit ang tibay na to. Pero depende ko kasi sa tulay, kung bakal yan. Like, ito, na-retrofitting tong Ayala Bridge. Saka bumagsak nandun yung truck Sana kung bumagsak, yung truck nandito, na doon yung bumagsak. Tama. Okay. May limitation din man talaga lahat. Lahat ng bagay. Pati pagmamahal, may limitation. Yeah. Okay paging uli dyan sa kay PNP Chief General Marbel paki-check nyo yung mga kapulisan natin dyan sa Laguna PNP Nako, kawawa ho yung nabanggitin na natin yung estudyante ng binabanggit natin, si Mark Reyeso at ang kanyang girlfriend nahuli ho dyan na allegedly na may pero kaduda-duda nga ho yung operasyon na yung sinasabing drug bust. Yung Mark Reyes estudyante ho ng UDM at ngayon umapila at talagang nakakalungkot yung magulang talagang lumong-lumo na sa nangyari na kilala niya yung anak niya, hindi walang ganun na walang kaso na anuman kanyang anak. Thank you pala kay Kuya Anton at siyempre sabi ni sorry lang Angus, happy birthday advance kay Angie Bonita. Happy birthday Angie Bonita. Kuya Roel, bumunot ka na dahil 10:58 na po ng umaga. Tatlo. Yes, At least tatlo. ito, Ang susunod ng programa, Max Servisyo. Abangan ho niya, meron din silang pa-prices. Ito, ang nanalo sa Gcash load, si Paulo Miguel. Oy, Paulo Miguel. Gandang pangalan nito. Parang artista. No? Si Pilemon T.Y. At si Rogelio Gumapo. Yan, direct message nyo kami sa aming fanpage sa R sa Radyo Bandido fanpage. Paki-like, paki-share nyo rin at follow na rin ang aming fanpage. Okay, Kuya Roel, magpaalam ka na. Sa lahat ng mga nakikinig sa amin, radio man o television. Yan. O FB. Yan. Huwag kayong magsasawa. Social media. Lagi kayong lagi nyo kami susubaybayan at bibigyan namin kayo ng magandang talakayan at informasyon na hindi fake. Yan, dahil bawal ang fake news kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Yan, maraming salamat. Samahan nyo ulit kami sa susunod na Sabado tandaan po natin, piliin po natin ang maging mabuti kaysa maging tama. Bye-bye! Good morning! Bye. Happy weekend! Good morning, Binis! Bye-bye!
Ang programang ito ay hinatid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.